Magandang gabi po mga kapatid. Batiin mo nga po ang iyong katabi ng good evening. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Salamat po Panginoon sa kalakasan. Amen. Salamat din sa pagtitiwala niya sa atin na hindi niya tayo pipiguin sa ating mga hinihiling sa Kanya. Amen ba? May mga answered prayer na po ba kayo? Amen. So tunay nga po na alam natin ang Panginoon ang lagi sumasagot ng lahat ng ating mga panalangin. So today we are so happy kasi nandito ka. Sabihin sa katabi, salamat nandito ka. Bagaman yung holiday, hindi naman para sa atin yun, di ba? Pero alam natin na ginagamit natin yung holiday para lalo nating makasama ang ating Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Amen. At yung iba naman po galing sa school, galing sa trabaho. Ang iba po ay galing sa kanilang mga tahanan. Pero salamat po sapagkat nagpaunlak po kayo sa paanyaya ng Panginoon. Palapakan nga po natin ating Diyos na buhay. Thank you so much for coming. So, before we begin, let me just give you once again our few reminders na always, ano po yan? Una? Ano po yung una nating reminder? Silence your phone. Very good. So, paki-silent po muna ang ating mga phone sapagkat saglit lang naman po ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos at pananalangin. Also, don't forget to take down notes. Magsulat po tayo ng mga salita ng Diyos. And also, don't forget to invest and invite. May dala po ba kayo ngayon? Meron, Lord, ang sarili ko. Salamat po sa inyong mga sarili, pero sana ay dumami pa kayo. Amen, mga kapatid? Amen. Also, don't forget to watch our online broadcast every Sunday, 8 in the morning. And today is Wednesday, every 6 in the evening. So thank you for supporting our online worship broadcast team, ang ating pong tech expert. Palapakan naman po natin sila. Yan, together with the multimedia team. Salamat po sa inyong mga buhay. Alright, so let's begin. Handa na po ba tayong makinig ng salita ng Diyos? Amen. Sige po, sabay-sabay na po tayong magdeklara ng deklarasyon ng pagpapala. In 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Say it every day. Amen? Sapagkat sa lahat ng nagdideklara ng pagpapala ng Diyos, nauunawaan natin ng Panginoon po, laging may ginagawang maganda sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen. So let's begin. Our topic or series is still under the lesson entitled, The Most, ano po yan? The Most Powerful and Effective Prayer God Cannot Refuse to Answer. Part number ano na po? 14. At ito na po yung pinakalas. Palapakan nga natin ang Diyos. Salamat naman, Lord, natapos na ito. Presenting your reason and winning your case before God. So after po ng series na to, panibagong series na naman po ang ating pag-aaralan. Amen? So sabi po ng Isaiah 1:18, Come now, let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be, ano daw po? Wool, or like wool. No? So ang Hebrew word, once again, ang salitang let us reason together, ay ano nga po? Yakak. Very good. It means to argue and decide together. Maganda po ito, no? Kasi nangangatwiran ka sa Diyos, tapos pinapakinggan naman ng Diyos, at pag nakita niya na maganda ang iyong rason, bakit mo hinihingi ang isang bagay, tama ba? Ibibigay niya po ito. Sabi niya, sige anak, let us reason together. Amen po ba mga kapatid? Kasi ayaw ng Diyos na hindi ka lalapit sa Kanya. Ang gusto ng Diyos lagi, magpe-pray ka sa Kanya. Amen po ba mga kapatid? Sabi po ng isang quote, communication is the, lifeblood of any relationship. Pag sinabing lifeblood, buhay. No? So dapat po ba nag-uusap ang mga magkakarelasyon? Amen po? Sa bahay, sa church, sa school, anywhere. Sapagkat pag hindi po nag-uusap-usap, magkakaroon ng misunderstanding. Tama? At magkakaroon ng gusot sa relasyon, kaya ayaw po ng Diyos yan. Gusto niya, sabi niya, come, let us reason together. Yakak, no? Tayo po ay magkatuwiranan sa isa't isa. Hindi po yan makukuha sa pakiramdaman lang na, okay na ba tayo? Okay na? Hindi po. Dapat sabi ng Diyos, makipag-usap ka sa akin. Kaya sabi ng Diyos, tara, usap tayo. Amen po mga kapatid?
or else mamamatay ang isang relasyon. So, kailangan bang mag-usap? Kailangan. Next, our proposition. Next, everybody. Every Christian can present their reasons and win their case before God. So, I hope po na nakita nyo na po yung ating pong proposition. Pwede kang mga tuwiran. At pag nangatuwiran ka ng tama, may katuwiran ka, kaya papakinggan ng Diyos ang iyong panalangin. Amen? So there are 7 ways to present our case or prayer with God. So let's look at this again kasi iiwan na po natin ang series na ito. Sige, upo ng maayos. Number 1, ano po yon? Build your reasons based on God's Word. Number 2, build your reasons based on the integrity of God's name. Number 3, build your reasons based on God's character. And number 4, build your reasons based on the fact that you are what? God's children. Anak ba kayo ng Diyos? Amen. Number 5, build your reasons based on the guarantee of God's promises. And natapos na po natin last time, yung number 6. Ano po yon? Build your reasons based on God's better covenant. So nakita po natin that all the promises of God are fulfilled, natupad po kanino? Dahil kay Kristo. Do you believe that? Ano yung verse po natin dyan? Dapat natatandaan nyo po yun. Pwede nyo gamitin sa inyong prayer. 2 Corinthians chapter 1 verse 20. Sabi dyan, for all of God's promises had been fulfilled in Christ with a resounding, nagtutumunog, lumalakas na, yes. And through Christ, our amen. Which means, ano daw yung amen? Yes, no? Ascends to God for His glory. Kaya nga po, pag inalis mo si Kristo ng equation, walang pangako ng Diyos na matutupad. Can you hear amen? Kaya mahalaga po ba si Kristo? Yes, kasi sabi yan, all the promises of God, amen po ba? Are yes in Christ. Fulfilled in Christ. So, brothers and sisters, may mas pinaganda pa pala na pangako ang Diyos nang dumating si Kristo. Amen po mga kapatid? And the Bible calls that, what is it? The better covenant based on better promises. Yan. So, sabi nga po natin, mas pinaganda. Yan. Di ba may maganda na, pero may mas pinaganda pa. Amen po mga kapatid? Ano po yun? Mas pinagandang mga pangako, mas in-improve na mga pangako para puro pakinabang po ang ating pwedeng i-avail sa Panginoon. Are you happy with that? Amen. Hebrews chapter 8 verse 6. Look at this. But our high priest, Jesus, has been given a ministry that is far superior to the ministry of those who serve under the old law. For He is the one who guarantees us, ano daw po yan, everybody? Better covenant with God based on better promises. No? Ang sarap basahin ng Word of God na yan. Ang gandang, mas pinagandang pangako base sa mas pinagandang tipanan or kasunduan, better covenant, base sa magagandang pangako. Amen po ba mga kapatid? So the question is, next, do we have a better blessing in the new covenant? Meron po ba tayong mas magandang blessing? Anong sagot natin? Certainly, surely, positively, and definitely, yes na yes dahil kay Kristo. Palapakan nga po natin ang ating Panginoon. Amen. So may mapapala ka sa sakripisyo ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Yan yung number 7 natin, the certainty of God's provision. Certainly, tiyak na tiyak, meron kang matatanggap na pagpapala. Amen? Amen. So, there are 4 reasons why we have a better covenant or promises. Silipin ulit natin na mabilis para sa mga hindi naka-attend last week. Number 1, everybody, it is freely given blessing. Number 2, it is guaranteed blessing. Number 3, it is a complete blessing. And number 4, it is an eternal blessing. Amen po ba? So I hope po na nakuha nyo na po yan. Balikan nyo na lamang po sa ating YouTube channel at sa ating Facebook account ang mga lesson na nabanggit po natin. So nawa po sa ating pananalangin,
iayon po natin ito sa kalooban ng Diyos sa mas pinagandang mga pangako or the better covenant. Amen po ba? Amen. Upang maging mabunga ang ating mga pananalangin. What is our Macarius Challenge? Diyan po sa ating lesson na yan. Everybody, claim more and better lives in Christ. So let's move on. Finally, ang pinaka-last po na reasonable argument to win your case before God. Are you excited? Ano po yung number 7? Everybody? Build your reasons based on the certainty of God's provision. May katiyakan na pagpapalain ka ng Diyos. Amen? Kayo po ba'y naniniwalang pagpapalain kayo ng Diyos? It is certain because God always provides, lalo na sa kanyang mga anak. Amen po ba? Let me translate that. Kayo ba nagpo-provide palagi para sa mga anak nyo? Pag sinabihan, Nay, walang pagkain, Nay, walang baon, walang sinaing, walang bigas, tutunga nga lang ba tayo? Hindi. Amen po mga kapatid? Do you get that? So, ang base sa katuparan o katiyakan ng provision ng Diyos, pwede mong angkinin kapag nanalangin ka. Can you hear amen? Because God always provide. Look at this. Matthew chapter 6 verse 26. Look at the birds of the air. Nakakita na po kayo ng mga birds, ibon? They do not sow or reap or store away in barns. And yet, look at that. And yet, your heavenly Father feeds them. And are you not much more valuable than they? No? So, nagtatanong ang Panginoong Hesus, ikaw ba'y mas mahalaga sa mga ibon sa alapaap o sa impapawid o hindi? Mas mahalaga po ba tayo? Mas mahalaga. Amen po ba? So, ang tanong na lang, anong ginagawa ng Ama sa mga ibon? Your heavenly Father what? Feeds them. Pinapakain sila ng Diyos. Now, ang tanong ay ito, sino sa inyo ang takot magutom? Meron ba rito? Aba, wala. So, alisin na natin yung every Sunday na. Ano? Di ba pala sila takot magutom? Hindi po ba kayo takot magutom, mga kapatid? Sabi na iba, sanay lang, pastor. No? Pero hindi kami natatakot. Amen po mga kapatid? Mga kapatid? Sino-sino po ba yung mga takot magutom? Yung po yung mga ayaw mawalan ng pera. Siyempre. Di ba mga kapatid? O kaya pag sinabi mo kanina, hindi ako takot magutom, Lord, hindi ako takot mawalan ng pera. Are you with me mga kapatid? Sila yung mga ayaw mawalan ng trabaho. Ay okay lang mawalan ng trabaho. Ayaw pala, no? Ayaw nga magutom eh. Amen po mga kapatid? Takot ba kayo mawalan ng trabaho? Di Lord, maglilingkod pa rin ako. Hindi ako takot magutom. Yung mga tao na ayaw mawalan ng negosyo, ayaw mawalan ng yung ref nila, ayaw mawalan yung laman ng bigasan nila, o kaya ayaw mawalan yung kanilang mga ATM. Sila ang mga tao na takot magutom. Amen po mga kapatid? Bakit? Kasi wala silang pambili ng pagkain. Now, sabi na iba, Pastor, are you suggesting na wag na kaming mag-ipon o magtrabaho? Kasi sinasabi mo parang gano'n ang iyong pakiwari. Ano po ang sagot natin? Definitely not. Sabi sa katabi, hindi. No? Brothers and sisters, namatay si Kristo hindi para sa mga ibon. Namatay si Kristo para sa kanino? Sa mga tao, kagaya natin. So, all I'm saying is, tingnan nyo po kung ang mga ibon pinapakain ng Ama natin sa langit, ikaw pa kaya na tao at anak ka pa ng Diyos? Amen ba? Sige, palapakan nga natin ng Diyos na buhay. Nakuha nyo po ba yung mga kapatid? Mas mahalaga ka sa ibon. Tama ba? Pinapakain sila ng Diyos, so hindi ka rin magugutom o mamamatay sa gutom. Can you hear amen? Pumalakpak nga po ang hindi magugutom. Hallelujah. At marami po siguro ang nag-iisip na sabi nila, sana ibon na lang ako, no? Para hindi talaga ako magutom. Well, again mga kapatid, sino po bang nagpapakain sa ibon? Sabi ng verse kanina, ang ating Ama sa langit. Mas mahalaga ka sa ibon. Kaya tiyak na kung humingi ka, manalangin ka sa Diyos, bibigyan ka niya ng pagkain. So do not worry. Can you hear amen? Amen. Matthew 6:27. Who of you, by worrying, can add a single hour to his life? No? Sa Tagalog, sino sa inyo ang kaya magdugtong ng kanyang buhay? Meron po ba? Meron po ba mga kapatid? So, kung hindi natin kayang dugtungan ng ating buhay,
bakit pa tayo mag-aalala? Tama ba? Amen po mga kapatid? Amen. Of course, may magagawa ng ating mga pera. Pag nagkasakit ka, ospital, gamot, no? Punta ka sa mga magagaling na espesyalista. Pero hindi mo kayang dugtungan ang iyong buhay kung ito'y kukunin na ng Panginoon. Can you hear amen? Amen po ba? So anong gustong sabihin ng Panginoon sa verse na yan? Next, stop worrying. Sige, sabihin sa katabi, stop worrying. Amen po ba? O, ito pong magandang benepisyo. Bakit? Sabi ng mga medical doctors, most of the illness ay galing po saan? Sa pag-aalala or worry. So, why worry? Bakit pa tayo mag-aalala? Stop worrying. Because if you worry, the first line of defense of your body ay pinanghihinaan. Kaya kapag nanghihina na ang ating katawan, ano po nangyayari? Nagre-react po ang cells mo sa iyong iniisip. Sabi mo, wala nang pera, Lord. Magugutom ako, Lord. Mamamatay ako, Lord. Sabi ng mga cells mo, mamamatay siya, mamamatay siya. Kaya tingnan nyo, unti-unting bumabagsak ang iyong immune system. Can you hear amen? So habang ikaw pala ay nagwo-worry, nabubuo naman ang iba't ibang sakit, karamdaman, and worse, papangit ka. Tama ba mga kapatid? Kaya alam na natin na kapag stress ang isang tao, ano nangyayari sa isang tao? Pumapangit. Tama ba mga kapatid? Oh, nagkakaroon ng sakit. Amen po ba? Pag hindi ka naman stress, magandang skin mo, beauty ka, fresh ka, no? Pretty, no? Handsome ka. Amen po ba? Kaya ang stress, nakakapangit yan. Nakakatuyot ng balat. Can you hear amen? Kaya sabihin sa katabi, sabihin mo, bawal sa'yo ma-stress. Sa kabila naman, bawal sa'yo ma-stress. Oh, bakit? Bawal magkasakit. Diba? Nakaka-stress mo, nagkakasakit ka tuloy ng kung ano-ano. Amen po ba mga kapatid? Kaya sabi nga po ng kanta sa mundo, di ba? Don't worry, be happy. Di ba? Sabi rin ni Freddy Aguilar, tawanan mo lang ang iyong problema. Ganun ba kayo mga kapatid? Minsan, wag naman sa maraming tao, ano? Kasi baka sabihin nila, aba, anong nangyayari dito kay Kumare? Di ba? Pero kung tinatawanan mo ang iyong problema, ang mas mahalaga, tumatawag ka naman sa ating Ama sa Langit. Shout amen. Palapakan po natin ang Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? Cool ka lang, sabi rin ng kanta. Relax ka lang. Amen po ba mga kapatid? So, yung worrying po is one of the most old tactics or trick or deception ni Satanas. Kahit nung unang panahon pa kay Adan at Eva. Tama ba mga kapatid? Ito yung kanyang estratehiya. Yung kanyang strategy para linlangin o dayain ang mga anak ng Diyos. Ano po yung ibig sabihin nito? Paniniwalain kanya sa mga bagay na hindi naman totoo. Tapos dadayain kanya. Can you hear amen? Sapagkat marami mag-aakala na kapag marami kang pera, sino po sa inyo nag-iisip ng ganito? Pag marami kang pera, giginhawa ng buhay ko, hahaba ng buhay ko. Sino sa inyo gano'n nag-iisip? Na? Nakuha nyo yan? Pandarayan ni Satanas yan. Sabi sa katabi, pandarayan ni Satanas yan. Amen po mga kapatid? Well, totoo naman na kapag may pera ka, giginhawa ka, hahaba ang buhay mo, pero nandiyan din naman ang mga maraming magnanakaw, nandiyan ang mga maraming kukuha ng iyong salapi, nasisira ang iyong mga kayamanan, ang iyong mga pundar na bahay ay inaanay. Can you hear amen? Are you with me mga kapatid? So hindi ka rin naman masaya, Lord, magpaparenovate na naman kami. At milyon-milyon na naman ang gagamitin. Amen po ba? Pag may pera tayo, yes, partly, masaya tayo, but absolutely, not completely, hindi tayo magiging masaya diyan. Can you hear amen? Amen po ba? Kaya ang totoo niyan, kailangan natin ng pera. Tama ba mga kapatid? Kaya tuloy ang iba, todo kayod, todo trabaho, todo negosyo, from Monday to Sunday, ginagawang araw, ang gabi, ang araw, laging nag-OT, RDOT, at ano pa, wala na siyang time sa kanyang sarili, sa kanyang pamilya, at sa ministry. Amen po mga kapatid? And for the record, tingin po kayo sa akin hindi po masamang magtrabaho. Tama ba? Baka sabihin ng iba, di wag na lang magtrabaho. Sabi pala ni Pastor, nakakasama ito ng barkadahan o ng ministry. No. Hindi po masamang magtrabaho at hindi po masama ang mag-ipon. Can you hear amen? Because in the Bible, na ibigay ko naman po sa inyo yan, God rewards our hard work. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? Sa parable of the talent, di ba? Ang gusto ng Diyos, ayaw niya nung tamad. Di ba? Ibinaon, napakatamad. Ang gusto ng Diyos ay ano?
masipag at tapat. Can you hear amen? So maganda nga ang masipag, maganda rin po ang maraming pangarap, pero ano po ang sabi ng Biblia? Balansehin po natin. Can you hear amen? Proverbs chapter 10 verse 22. Everybody, it is the Lord's blessing that makes you what? Wealthy. Do you want to become rich? Gusto nyo bang yumaman? Wealthy? Ayan. Anong nagpapayaman? Sabi ng verse, the Lord's blessing. Look at the next line. Hard work can make you no richer. Hindi sapat na masipag ka lang. Samahan mo ng ano? Lord's blessing. Pastor, ano ba yung mga Lord's blessing? Basbas, gabay ng Diyos sa iyong pagtatrabaho. Amen? Kapag ikaw ba'y magtatrabaho, pagising mo, nagpe-pray ka? Lord, ingatan mo ako sa daan na hindi ako mabangga, hindi ako masagasaan. Lord, ingatan mo hindi ako mabasa ng ulan para hindi ako magkasakit. Lord, ingatan mo yung sahod ko na pagtanggap ko, hindi kagad maubos. Are you with me, mga kapatid? It is the Lord's blessing that makes you rich or wealthy. Dapat may gabay at patnubay ng Diyos na buhay. Are you with me, mga kapatid? Or else, wag na tayo magsimba. Kasi sipag lang palang ating dapat na puhunan. At lahat naman tayo ay masisipag. Pero buti na lamang anak tayo ng Diyos. We are spirit, soul, and body. Nalaman na natin, kailangan natin ng blessing ng Panginoon. Shout amen. Palapakan po natin ng Diyos. Are you with me, mga kapatid? Amen. Matthew chapter 6, verse 28 to 30. Sabayan niyo po ako sa mga nakakakita. And why do you worry about your clothes? So how the lilies of the field grow. They do not labor or spin. Hindi sila nananahi. Yet, I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. Sino ba si Solomon? Siya ang pinakamatalino at pinakamayaman na hari. Pero pinatunayan ng Panginoong Yesus. Kahit si Solomon, hindi nadamitan ng napakagandang damit, kagaya ng mga damo dyan sa parang. Can you hear amen? Nakakita na po ba kayo ng mga damo sa parang na may mga magagandang mga itsura? Yung mga halaman, mga bulaklak nila. Amen po ba? So dinadamitan sila ng ating Diyos na buhay. Verse 30, if that is how God clothes the grass of the field, look at this, which is here today and tomorrow is thrown into the fire. Ang tanong niya ito, will He not much more clothe you? No? O you of little faith. No? Hindi ka ba dadamitan ng Diyos? Pag nakita niya ang iyong kahubaran, maliit lang talaga ang iyong pananampalataya. Amen po mga kapatid? Question. Sino po, sige, palapakan natin ng Diyos. Sino po sa inyo ang nagwo-worry sa kanyang dadamitin? Meron po ba? Tingnan mo ang damit ng katabi mo ngayon. The best ba yan? Yung iba, ang tinatago yung magaganda at gagamitin daw pagka magmalakasan. Gamitin mo na yan pag nasa church ka. Can you amen? Kasi papalitan naman ng Diyos yan. Sabi sa katabi, papalitan ng Diyos yan. Amen po mga kapatid? Kaysa naman masira lang sa iyong aparador. Tama ba? So, sino naman sa inyo ang nag-aalala sa kanyang labada? Damit din yon. Tama ba mga kapatid? Meron ba dito? Sapagkat maraming mga Kristiyano ang hindi nakakapagsimba dahil po sa kanilang mga labada. Ang linggo raw eka ay hindi po Lord's Day, kundi Labada Day. Mga kapatid, no? Of course, related po ang labada sa iyong trabaho kasi pag wala kang uniform na susuotin, hindi ka kikita. Tama ba? Related din ito sa iyong school sapagkat kung kahit na napakatalino mo, wala ka namang uniforme, hindi ka rin papapasukin sa eskwelahan. Tama ba? Kung kayo may uniform. So are you with me mga kapatid? So related lahat pala yan, bagay sa kaperahan. Kaya nga po, nagwo-worry tayo pag wala tayong maisuot na maganda. Tama ba mga kapatid? No, ang tanong ay ganito, ano ang mas mahalaga? Ang damit o si Kristo? Totoo po ba yun mga kapatid? Isipin mo lang. O kung si Kristo palang mahalaga sa atin, hayaan mo munang labada tuwing linggo. Tama ba mga kapatid? Babalikan mo naman yan pagkatapos ng gawain natin. Sapagkat sinabi mo nga, mas mahalaga si Kristo sa iyong buhay. Can you hear amen? Palapakan natin ng Diyos. Kaya pag linggo talagang itetem ka ni Satanas. Tambak labada mo. Huwag ka muna magsimba. Nakaka-relate dyan syempre ang ating mga mahal na nanay. Palapakan naman natin ang ating mga nanay. Kahit may mga labada yan, iniiwan para sa Panginoon. Can you hear amen? Look at this. Matthew 4 verse 4. Everybody. But Jesus answered
the scripture says, look at this, human beings cannot live on bread alone. Are you a human being? Tao po ba tayo? Sabi ni Jesus, human beings cannot live on bread alone. But, ano daw yung kasunod? But need every word that God speaks. Ibig sabihin yung salita ng Diyos. Amen po mga kapatid? So, ang ibig sabihin po pala nito, parehas na mahalaga. Ang alin? Ang pagtatrabaho at pagsisimba. Tama ba mga kapatid? Anong mas mahalaga? Pagtatrabaho o pagsisimba? Parehong mahalaga. Huwag po kayong mandaya ng inyong sarili. Kaya yung iba nga halos di makapagsimba kasi mahalaga to Pero pagbabasahin mo ulit ang verse, brothers and sisters, parehong mahalaga ang pagtatrabaho at pagsisimba. Bakit? Ang pagtatrabaho, pinapakain mo ang iyong katawan. Tama? Pero ang iyong pagsisimba, pinapakain mo naman ang iyong spirito at ang kaluluwa. Kaya super blessed ka in your spirit, soul, and body. Palapakan naman natin ang ating Diyos sa buhay. Are you with me mga kapatid? Kaya hindi issue sa atin na magsisimba ba ako o hindi. Pag hindi ka nagsimba, may isang mahalagang bagay na hindi mo nagawa sa iyong kabuuan ng iyong buhay. Can you hear amen? Amen po ba? However, magiging parehas lang. Siyempre, alam nyo naman yan, maraming o-oppose. Masasabi mo lang na parehas na mahalaga yan if you are truly what? Born again. Tama ba mga kapatid? Sabi niyo, di totoo yan. Yan. Hindi pa na born again yon. Bakit? Look at this diagram. Ang ating pong born again spirit ay nakadeposito po dyan ang ating pananampalataya. Amen po ba mga kapatid? Kung hindi ka pa na born again, wala kang pananampalataya sa Diyos Natatakot ka nga maglagay ng pera magbigay sa Panginoon kasi baka hindi bumalik. Pero sa mga anak ng Diyos, nahirapan pa ba kayo? Hindi na. No? Lord, kayang-kaya namin ibigay yan. Bakit? Alam ko, ikaw ang unang nagbigay. Nagbabalik lang kami ng pasasalamat. Can you hear amen? So, in your born again spirit, nakadeposito po ang ating pananampalataya. Look at this, Romans 10:17. So then, faith, look at this, comes from, hearing the message. Nakikinig po ba kayo? Amen. And the message comes through preaching Christ. Amen po ba? Pag nakikinig ka ng Word of God, nagkakaroon ka ng pananampalataya. Pero syempre, pag hindi ka nga na born again in your spirit, nire-reject mo lang, di totoo yan, di totoo yan, di totoo yan. Pero dahil na born again ka na, mas gusto mo nang pakinggan ang banal na salita ng Diyos. Amen po ba? So, we don't have the ability to produce our own faith. Wala kang pananampalataya sa iyong sarili. Because faith is spiritual things. Asan daw nanggagaling? Sabi ng verse, through hearing the message. So, you need something spiritual para magkaroon ka rin ng bagay na spiritual. Ito po yung pananampalataya. So, ano po yung mga kailangan natin? Ang banal na spirito at ang salita ng Diyos. Bakit po? Sabihin niyo sa akin, bakit? Bakit? Sapagkat ang salita ng Diyos, ito po ang nagpapalago ng ating pananampalataya at kaligtasan. Basahin po natin. 1 Peter chapter 2, verse 2 to 3. Like newborn babies, your born again spirit, crave. Sabi nga natin, crave. Ano daw po yan? Pure spiritual milk, which is the Word of God. So that by it, you may, grow up in your salvation. Ang tanong, nag-grow up po ba kayo sa inyong kaligtasan? Dati ang bigay mo ay 10, ngayon 10 pa rin ba? 15 na, pastor. At least tumataas. Next year, 20 na. Then next year, naging 100 na. And so on and so forth. Can you hear amen? Kasi naniniwala ka na sa purong salita ng Diyos. Sabi nga natin ulit, crave. Yan. Ano pong Tagalog niyan? Laging gutom, craving. No? Naglalaway ka. Para kang, sabi nga na palasak na salita, addict. No? Hinahanap mo yung mga bagay, nangangasim ka kapag nakakarinig ka ng mangga na manibalang. Tapos may bagoong. Meron bang mga ganun dito? O kaya lechon na malutong ang balat. Ayan, naglalaway na ba? O kaya Jayco donut na chipon ba yun? Yung no? O kaya yung mga paborito mong burger, di ba? O kaya yung mga paborito mong milk tea. So, ganito po ang totoong na born again sa kanyang spirit. Nagkikrave siya, naglalaway siya sa salita ng Diyos. Pero pagka
wala pa nga tayong 30 minutes, naiinip ka na, tanungin mo yung sarili, baka hindi ka nga na-born again. Can you hear amen? Naglalaway ka ba sa salita ng Diyos? Yung kakatapos pa lang ng Sunday, Pastor, Wednesday ba aten ka? Aten ako. Katapos ng Wednesday, aaten pa yan ng kanyang care group, pupuntahan niya ang kanyang mga alaga, at siya pa'y aaten ng Bible study. Yung iba'y makikipag-fellowship pa sa ibang church. No? Sino ba yung mga kabataan na nakipag-fellowship kahapon? Palakpakan nga natin ang Diyos. Hindi sila napagod. Nandito sila. Kahapon, nandun na kami maghapon sa Cardona, Rizal. No? Kami po yung namasyal at nakipag-fellowship. Pero bakit nandito sila? Kasi totoo na na-born again ang kanilang puso, ang kanilang isipan, at mahal nila ang salita ng Diyos. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Yung iba naman po hindi nakasama kasi po limited edition po yung aming sasakyan. Ibig sabihin, konti lang pong maisasakay. Amen? So next time na lang po sila. Now, ano pong gusto kong sabihin? Kapag ikaw ay uhaw sa salita ng Diyos, naniniwala ka sa salita ng Diyos. Amen? At naniniwala ka sa mga pangako ng Diyos, kaya tumatawag ka sa Diyos. Are you with me, mga kapatid? Naniniwala pa kayo na magaling na kayo? Naniniwala ka bang ikaw ay pinayaman na ng Diyos? Amen. Lord, alam ko pinayaman mo ako, super blessed. Baka are you super blessed? Yan ang lagi mong idideklara sapagkat ikaw ay lumalago. Amen, mga kapatid? Sabi po ng Romans 10:13, for everyone who calls on the name of the Lord, will be saved. Basta tumawag ka lang, hindi ka bababayaan ng Diyos, hindi ka iiwan ng Diyos, ililigtas ka ng Diyos sa impyerno. Can you hear amen? Now, isipin mo ito. Tingnan nyo kung ang Diyos iniligtas ka sa bingit ng kamatayan sa impyerno, seryoso po bang impyerno? Oo, pag napunta ka ron, wala nang balikan. Habang buhay na paghihirap, kung ang Diyos iniligtas ka sa impyerno, hindi ka ba niya kayang iligtas sa kamatayan ng gutom lang? Kayang-kaya, di ba? Amen po, mga kapatid. Isang click lang ng kanyang daliri, may pagkain ka na dyan. Siya yung niligtas ka niyan, namatay siya sa krus ng Kalbaryo at katakot-takot na sugat ang kanyang tinamo. Do you see that, mga kapatid? Tumawag ka lang sa Diyos and you will be saved. Hindi ka magugutom basta meron kang pananampalataya at naniniwala ka sa pangako ng Diyos. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. Are you with me, mga kapatid? Hindi ka mamamatay sa gutom. Amen? Amen. Yes, kami rin po. Pinangahawakan namin yan. Matthew 17 verse 20. Look at this. He replied, because you have so little faith, I tell you the truth. Ano yung katotohanan na yan? Dahil maliit ang yung pananampalataya. If you have faith as small as a mustard seed, ano sabi? You can say to this mountain, move from here to there, and it will move. No? Pag sinabihan mo ang bundok na lumipat ka mula dito hanggang doon, gagalaw. Bakit? Nothing will be impossible for you. Now, sabi ni Lord, hindi baling maliit. No? Ang mahalaga, gaya ito ng maliit na buto ng mustasa. Nakakita na po ba kayo ng buto ng mustasa? No? Kasi sa maliit na buto na yan, may gagawing milagro ang Diyos. So look at this. Next. To move mountains, sabi ni Jesus Christ, Jesus requires a what? Faith with a size of a mustard seed. Amen po ba, mga kapatid? So pag sinabi pong to move mountains, pagka pinalipat mo ba ang bundok doon sa ibang lugar, anong tawag doon? Milagro. Sabi nga natin, milagro. Amen po ba? Now, gusto mo ba ng milagro sa iyong buhay? Gusto niyo po ba? Start believing God. Sabi dito, gano'ng kalaki? Mustard seed lang. Amen po ba, mga kapatid? Ang tagal mo ng Christian, naghihirap pa rin kayo, start believing God. Amen po ba, mga kapatid? Lord, alam ko, iaahon mo kami sa kahirapan. Amen po ba? Sabi ng Malakay 3:10, test me in this, magbigay ka ng iyong ikapo. Subukin mo. Ano sabi ng Diyos? Bubuksan ko ang durungawan ng langit at pagpapalain ko ang iyong buhay. Blessing ang darating, hindi sumpa or curses. Ang tanong, sinubukan mo na ba? Hindi pa. Are you with me, mga kapatid? Now, all you have to do is test your faith. Amen po mga kapatid? Makakabayad din kami ng lahat ng utang namin. Can you hear amen? Magkakaroon ka rin ng maganda at maayos na trabaho. Can you hear amen? Makakabili ka rin ng mga bagay na gusto mo. Amen?
Makakapasyal ka rin sa mga lugar na gusto mo. Amen? Makakapag-relax ka rin sa bahay na naka-aircon ka hanggang sala, hanggang sa kusina, pati CR naka-aircon. Amen? So anong gagawin mo? Look at this. Ilagay mong pangalan mo. Gani. Start. Ano yan? Start believing in God. Sige nga, sabi mo ang pangalan mo. Gani. Start believing God. Can you hear me, man? Hindi ka kasi naniniwala eh. Peke naman yan eh. Are you with me? But if you start believing God, wow, tumatayo ang balahibo ko ngayon, naniniwala talaga ako. Something happen. Miracles will happen to those who believe. Can you hear me, man? Palapakan natin ang Diyos na buhay. Sabi ni Pastor Gani, tingnan niyo po ito. Paborito kong pastor to eh. Maraming mawawala sa taong ayaw maniwala. Ayaw maniwala? Okay lang yan. Kasi sabi pa ni Pastor Gani, paborito kong pastor, next, walang sapat na paliwanag sa taong ayaw maniwala. Sayang laway mo dyan. Can you hear me, man? Kasi ayaw nga niya, sarado ang kanyang isip. Are you with me? Pero kung bukas ang iyong kaisipan sa salita ng Diyos, pagpapala ang darating sa ating buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. Now, ano po ba yung meron ng isang buto ng mustasa? Tingnan niyo po yung buto ng mustasa sa Pilipinas. So, ito po yung mustasa. Hindi yung parang pong petchay. Hindi po yan yung tinutukoy ng Biblia. Amen po mga kapatid? Kasi dati na naman, yung turo sa atin ng mga dati nating mga mahal na pastor, para daw kaya itong vine na gumagapang. Kaya nung bata ako, ang alam ko talaga sa mustasa na yan, ganyan. Pero hindi po pala. Ni-research ko, ang mustasa po pala na ito ay kakaiba found in the Middle East. Tingnan niyo po, ano pong itsura ng mustasa na yan? Yan. Ganyang kaliit ang buto, pero look at that. Ano pong mangyari sa kanya? Ibang uri po ito at pwede siyang maging isang puno. Sabi nga natin, puno. Yan. Look at that. Di ba? Nakita niyo po yung picture? It is about unleashing the big potential. Amen po ba? Yung maliit ba na yon may potential na lumaki na parang puno na pwedeng pugaran ng mga ibon? Yes, kung mayroon kang pananam, palataya. Do you see the big potential? Amen po ba mga kapatid? Amen. Yung puno na yan po, yung kanyang mga sanga ay pwedeng gawing pambubong. Sabi nga po nila ng sa potter's house para po hindi mainita ng isang bahay. Look at that. From a very tiny small seed comes a giant tree. Huh? Unleash your faith. Maliit lang ang sinimulan mong pananampalataya. Lord, 10 piso. Alam ko marami kang ibibigay sa akin. Hindi mo ba napapansin na mas pinapayaman ka na ng Diyos? Kaya lumalaki na ang iyong pagbibigay? Can I hear amen? Unleash the big potential ng iyong pananampalataya. Can I hear amen? Amen po ba? So yung nakatagong buto na yan ay may potential, may power, at kailangan mo lang palabasin. Sabi sa katabi, palabasin natin ang ating pananampalataya. Amen po ba? Kung alam mo lang tingnan nyo ulit, maliit na buto, magiging malaking. Kaya nyo bang paniwalaan ito mga kapatid? Amen. Pag naniniwala ka na kayang kumilos ng Diyos sa maliit na puwang ng pananampalataya sa iyong puso, humanda ka sa malaking pagpapala. Pagkilos ng Diyos, milagro ng Diyos sa iyong buhay at sa iyong pamilya, sa iyong trabaho, sa iyong negosyo. Because miracle happens to those who believe. Amen po ba? Yung naniniwala sa milagro, kahit pa nga nasa malayong lugar yan, pupuntahan eh. Amen po mga kapatid? Bakit? Gusto ko gumaling. Punta ko roon. Brothers and sisters, dumating na ang kaligtasan, ang kayamanan ng langit. Bakit hindi mo tanggapin si Jesus at ikaw ay tunay na giginhawa, gagaling at yayaman ang iyong buhay? Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos sa buhay. Now, ang tanong ay ganito. Kung ang bundok, gamustasa lang, sabi ng Bible, pwede mo nang palipatin. Kaya ba ng Diyos na palipatin ang gabundok na problema sa iyong buhay? Kapag mayroon ka ring maliit na gamustasang pananampalataya, kayang-kaya. Sabi sa katabi, kayang-kaya. Can you hear amen? Kaya ano pong sasabihin natin? Look at this. Next, don't tell God you have a big problem. Reklamo ka ng reklamo. Lord, may problema ako. Lord, may problema ako. No. Ibang kausapin mo. Sabi mo, tell your problem you have a big God. Problema, may malaki akong Diyos, lumayas ka dyan. Wala kang karapatan sa aking buhay. Gusto ng Diyos na ako'y maging mayaman. Gusto ng Diyos na ako'y guminhawa. Gusto ng Diyos na ako'y magaling. Kaya lumayas ka sa
aking buhay. Are you with me, mga kapatid? Amen. Kasi po yung iba, binibaby ang sakit karamdaman. Yung problema, mahirap kami, Lord, mahirap kami. O di mag-aral kang mabuti para guminhawa kayo, gumraduate ka, makakita ka ng magandang trabaho. Can you hear, amen? And more of potentials and opportunities in your life. Kasi kinukulong natin ang ating sarili. Are you with me, mga kapatid? Amen. Ilan ang kailangan? Maliit na buto lang. Now, the question is, gaano katagal ito tumubo? Matagal. Can you hear, amen? Minsan nga, abutin ng taon, maraming taon. Pero ang mas mahalaga, at least nananampalataya ka na. May maliit kang pananampalataya sa Diyos. Can you hear, amen? Sige, palapakan natin ating Panginoon. Now, kung ang Diyos na makapangyarihan ay hindi mapipigilan ng oras, ng panahon, at ng anumang bagay, sino ang pwedeng maglimita sa Diyos na makapangyarihan? Sino po kaya? Tayo. Sabihin mo nga, tayo. Tayong mga tao. Bakit? Sa pamamagitan ng hindi pananampalataya. Basahin natin, Matthew 13:57-50. And so they rejected him. Jesus said to them, a fit is rejected everywhere except his own and by his own family. 58, because they did not have faith. Wala sa pananampalataya, he did not perform any miracles there. Walang problema sa Diyos. Mayaman Diyos. Nagpapaling Diyos. May panalangin ka kayang sagutin. Amen ba? Kaya ang problema, hindi ang ikaw natatanggap ng panalangin sa buhay. Kaya kung hindi ka mali, ang sabi ng verse, hindi ka naniniwala sa Diyos. Sabi mo lang, naniniwala, pero pag-uwi mo totoo. Are you with me? Tapos kaya yung anak ko, wala kang pera. Hindi mo naman alam, kumikil sa Diyos sa iyong buhay. Are you mga kapatid? Kaya pala natin ating Panginoon. O kaya naman, in process ang faith, kaya yung paglago din, ang iyong paggaling, in process din. No? Magaling ka na ng kalahati, nag-worry ka na naman, bumalik na naman. Are you with me? Samantalang, pwede mo nang akinin na maling ka na. Bakit? Pag walang faith, hindi makilang Diyos sa buhay mo. Amen? Hebrews 11:6. Tignan niyo po, malapit na tayong matapos. No, and please God without faith. For whoever comes to God must hate that for whatever comes to God must have faith that exists and rewards those who seek Him. Amen? No one. Hindi mo masaya ang Diyos sa sipag mo lang. Amen? Mapapasaya mo ang Diyos sa iyong pananampalataya sa Kanya. Kasi mga kulit, pag naniniwala kang may Diyos, He exists, He will reward your belief. Amen? At tapat ng Diyos sa mga naniniwala niya. Sino naniniwala makaroon ng magandang sakyan? Amen! Sino naniniwala siya magandang bahay? Amen! Sino naniniwala magaling na siya? Amen! Sino naniniwala mayaman? Amen! That He will reward according to your belief. Believe God. Amen. So what we do with this? Next, you have to discover the awesome power of faith. Sabi nga natin, take a leap. Abangan mo. Sabi niya ba, oh Lord, niniwala ako. Diyos, halika. O ba Lord? Abangan mo. Amen. Naniniwala eh. Hakbangan mo ang iyong pananiwala. Lord, alam ko, habang ako rito, makakatapos ang mga anak ko. Amen ba? Pabigay ko to, alam mo, ibabalik mo ng siksik, liglig at pangako mo sa Bible. Amen? Are you with me? Ikaw ay Diyos na nagpapagaling. Brothers and sisters, it's for you to cover the awesome power of faith. Sabihan mo. Amen. Next, God always provides all our needs. This, lahat ng pangailangan ng Panginoon. Alala ba yung kanta na nanay tatay? Yung nanay tatay, gusto kong tinapay, gusto kong kape. Lahat ng gusto ko, susunod nyo. Brothers and sisters, wala po yan sa Bible. Hindi po nandiyan ng Diyos para magpalamasibrat mga amen? Amen po ba? Gusto ay mga sumusunod sa Kanya, naglil sa Kanya, kaya pinagpapalan niya Diyos. And after, kapag kamunod ka Panginoon, ipagkakalob niya, ipoprovide niya ang lahat ng ating mga pangangailangan or needs. Amen po ba? Sabi nga natin needs. Palaman po natin ng Panginoon. Ano ang ipagkakalob niya? Needs. Save yun. Can you hear amen? Maybe you want your own thing, but absolutely you don't really need it. Can you hear amen? Can you hear amen? Baka hindi pa. Amen? Ang pangako ng Diyos, Philippians 4:19, and this God, no, who takes care of me, will supply all your needs for the glorious riches which have been given to us in Christ. Gusto niyo ba? Yan po mga needs ang ibibigay. Matthew 30, malapit na. So do not worry saying, what shall I eat? Or what shall I drink? Or shall I wear? 32. For the pagans run after all these things, and your Father, look at that, knows that you, need them. Ha? Alam na Diyos, wala kang bigas, ibibigay ng Diyos, kailangan mo ng bigas. Can you amen? Alam na Diyos, gusto mo lang lito, wala kang bigas eh, bigas muna. Kapatid, alam ng Diyos ang iyong pangangailangan. Amen po mga kapatid? Nabasa po ba kayong luho? Wala. Kasi minsan, ang gusto natin ay luho. At iba nagtatampol. Lord, ayoko na magbinigay. Luho po yan. Ang bibigay ko sa ano? Needs.
Verse 33, the very famous verse. But seek first His kingdom, righteousness, and all these things will be given to you as well. You are covered, you are provided in the kingdom. Nasa kaharian ka ng Diyos, pakakainin ka ng Diyos. Hindi ka magugutom. Puputan kang hindi ka magugutom. Okay, amen? Therefore, do not worry out tomorrow, for tomorrow will worry out itself. It has enough trouble of its own. Kaya, kung hindi ko kayo, pakiba na lang natin ito. Mapit na. God by the birds there, lilies of the field, will certainly fight for His children. Sabi mo, amen? Ngayon talaga ng Diyos. To that way, God will provide for you. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Kaya po mga maglit sa Diyos, yung pastor, care group leader, nagpanta to. Gusto nyo ba? Kaya lang nag-aalala ka na, Lord, paano yung panggastos namin? Lord, paano yung trabaho ko? No? Paano yung pangrenta namin, yung kain namin? Ganito ang sabi ng Bible. Galatians 3:11, this, for the scriptures, look at this. It is true faith that a righteous person has life. No? Sa palataya, kakatayan ba? Sa pampalataya, doon ka kang buhay. Kasi buhayin ka ng Diyos. Manila ka sa kanyang salita. You are a Bible person. Naniniwala ka sa panalangin. Lord, alam ko na yung pusa. Pusa. Dahil sino? Dahil nagpipi yung pastor, ang kanyang pamilya. Amen po mga kapatid? So God will not abandon you. I-provide na ang lahat ng lang. Basta manalangin ka lang sa Panginoon. Siya palapakan ng Diyos buhay. Sabi ko, next po, God guides, God provides. Sama ba mga kapatid? Kung saan ka ng Diyos, mag-provide tayo. Tama ba? Yung ano po, yung lang yan. Sabi ko sila, wherever God leads us, we will follow. Whatever gives us, we will follow. Kaya hindi po yan. Mapuputi lang yan, pero hindi yan mapipili. So, bigyan mo yung pagkakainan. Kaya mo. Kaya amen? Amen ba? Yung mga anak ko hindi nag-aral. Iba mga kapatid. Kasi alam mo, God will always provide. Amen mga kapatid? Romans 32, last two verses. God, His own Son, Jesus, but gave up Him for us all. Won't God, who as Christ, also gives us, look at this, everything else. No? Nasa iyo na ang anak. Nasa iyo na ang pinakamahalaga sa langit. Ano pa kaya ang ibigay na sa atin? Ang kaya na may pagpalain. Igit sa iyo, igit pa sa iyong hiling. Kapkantayin nung kayon. Ganun, amen? Amen. Look at this, isang patay. God participated man before created man and man. Tama ba mga patid? Bakit kayo ng mundo? Lagi na ang puno. Ang ilaw na. Tama ba? Tsaka niya ang tao. Kaya hindi gusto na magkumpo tayo. Are you mga patid? Ayan. Kaya lagi tatalo ang isip mo Lord, hindi mo babayaan anak, eto ay, mula pa lang sa mula, kailangan aming tao, ibinigay ko na lahat ng kailangan nila. Bumalik. Amen. Para natin ng buhay. Tutulungan po ba kayo, Fred? Amen. Verse na natin, sabay. Tayo lahat, 3 verse 5. But He, Jesus, was for our transgression. He, Jesus, was crushed for our iniquities. The punishment that has peace was upon Him. Just, and by His wounds, Jesus, we are healed. Ano bang maganda? Amen. Kama po ang papang sa binigay ng Diyos nung dumaan si Kristo. Amen po mga kapatid? Kaya ako naniwala, hindi binibaby ang sakit. Ano yun? Kasi iba, todo yap. Hindi, kung sakit, alisin mo, paalin mo sa iyong kan. Wala sa kikaran. Para hindi na mahirap ang iyong buhay. Ganyan? At sigurado, wala nang naniwala sa pangako ng Diyos. Wala nagtiwala sa kanyang pangako. Wala growth ng ating nakapamilya at sa pamilya. Amen? Amen. So, ano pang ating mga tunan sa back sa panang last natin na mababasa po? 7 ways season of to win our case before God. Number 1, build your reasons based on God's word. 2, build reasons based on integrity of God's name. Check. Number 3, build your reasons based on God's word. Mabuti ang amaw. Number 4, build reasons based on the fact you God's children. Check. 5, build reasons based on the guarantee of God's promises. Yes, check. Number 6, build reasons based on the better covenant. Finally, build your reasons based on certainty of God's provision. Tingnan nyo ang keyword ng God, ating God, God's word, God's children, God's other covenant, God's provision, God's promise, God's children. Are you with me mga kapatid? Keep in mind, increase your faith. God lang ang bigay ng lahat ng Panginoon. Ganyan. So our challenge, aim more and better. Serve mo yan. Isa ka serve mo yan. Because you are out of God. Let's pray. Father, thank you so much. Pag natapos namin ang lahat ng mga nuro sa amin. Kaya salamat po sapagkat pinataas sa mga pamataya. Lord, let everything that has been said done since part 1 hanggang part 14 patuloy naras at natuto namin buong buo sa aming pisan. Lord, hindi lang nakinggan, isa pang muli ang kapapalo sa salita. Lord, may babalik sa inyo ang pinakamataas sa pagtapas na mga naming pananaya. Bigo mo ang aming pananang alamin na kapag nag-pray ito, pinapagano lahat ito. Lord, Jesus, we build the praise and thanksgiving. This is our prayer. And everybody will say, Amen. Ano ulit yung challenge? Aim for and better lives in Christ. Congratulations sa decoration. Yan. Nakakama part 14 na mo po ito. And kung nakaroon tayo sa rest for that, God be all that. Pakampo natin ang Diyos. Diba? Are you blessed? Super. So, dumako sa racing. Naman at ang less sa ating gawin at sahin ng sabing to. Before we sit on our offering,
start muna po tayo sa ating envelope. Lahat ay meron ng envelope. Meron po ba lahat? Okay. So, ating second part ng ating pagbibigay is also a gesture of worship. Okay, so let's start with, sabi po dito sa verse, each man should give, kung titingnan po ng ating envelope nakalagay diyan, each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God's love, a cheerful giver. In 2 Corinthians 9:7, mahal ng Diyos ang bibigay. Ano pa ang sabi ng dito? Sa Proverbs 3 verse 9-10, know your wealth with the first test of all your income. Then your barns will be full and your vats will overflow with fresh wine. So ibig sabihin nito, ang kapala ng Diyos ay nag-umapaw. Ating sisidir, sabi dito, vats will overflow with fresh wine. Sabihin, ating sisidan ay mag-umapaw. Okay? As we give our start of our income. Pag tayo nagbigay, hindi na tayo muling magkukulang. Tama ba? Okay. Ang puri po na ng Diyos sa patuloy na pagbibigay sa atin na blessing. Sabi ni Pastor sa mga nakaraan na turo, blessing comes in different form, in different sizes. Yung material, it also in mental, healthy mind, healthy, and healthy. Tama? Hindi lang yung pera, kaya ang mind, magkaroon ka ng buhay. Kasi alam mo paano ihalay mo. Tama? So, tama na blessing comes in main friend forms or many forms. Sabi po dito, pagkabukas po natin ang galing ng envelope, meron po tayo dito, sabi dito, we have prayer request. Siyempre tayo ay prayer. Napakahalaga ilagay ang request. Ido natin ang ating panalangin sa Kanya. Alam natin na ito ay tutugnig ng Diyos. So, kung personal ating prayer request, and confidential, para ito idediretso kay Pastor. So, huwag kayong hiya na itulat ang ating prayer request. Mas maraming nanangin sa ating prayer, ito ay mas madinig ng Diyos. Okay? So, let's go on sa ating ways of giving. Maraming paraan ng bigat. Ito ay through tithe. Ways to give, ito personal envelope. Ito po yung hawak natin. Ito yung personal envelope. Tayo through this envelope. And then po tayo through bank transfer, China Bank Kaliwa, kung di pang account number. And pwede tayo magbigay through cash. Mga hindi tayo mahilda lang cash, no? Pwede tayo mabigay. So, sa banko, mabilas natin ng Diyos sa muli natin offering. Di ba po? Hindi naman ito sobra. Ito ay in return ng atas sa salamat sa ating Diyos. Yan po. Another po ay meron tayong mali na envelope. Ito po. Mahal pa natin ating pastor. Yes, amen. Mahal sa ating pastor and even ating elders natin. Sa ating pamahal sa ating pastor at leaders, ipapa natin to sila. And even sa ating mga words. Ito ang kalidi ko, I love my leader. I love my pastor. Ito lang natin ilalagay sa nila. And dahil dito, meron tayong maliit na bill. Ayan po. Kung gusto nyo kung sino nabigay, nakikita yung pangalan, pay na mga short message. Pwede dyan, na-bless ako sa iyong pagpasaba sa message na ngayon, iliham nila. Yan, ito yung po natin ilagay sa ating envelope, maliit na envelope. Yan po. So, ano sa ating envelope pwede natin lang para mabilis ang cash po. Yan po. So, thank you for your generosity and giving to the Lord. Stay super blessed, Christ Jesus. Ito po yung mga sa makaloob. Itaas natin ating idog sa Diyos. Salamat po sa gabing ito na you send us in your God. Lord, we thank you. With you, oh God, bring us in your house, oh God. We pray to bless our heart, ma-imikis, oh God. Sa magawa po ni Kalananog, we ask for your Jesus. Lord, we continue praise sa pong mga tulong na ibibon ngayong gabi. Salamat po na kayo po ang bibigay sa akin ng pagpala sa araw-araw. Sa inyong salita, sa 23 verse 6, surely goodness and mercy follow me all days, and I will dwell in your house forever. Kayo ang ibigay ng pagpala sa akin. At pinanghawakan din po namin yung sabi sa salita. Sa verse 22, it is the Lord's blessing is out of you. Kayo ang bibigay ng pagpala ang mga buhay. Salamat po, God, sa iyong pangako na kayo ang tutulong sa amin sa araw-araw. Salamat na we hold or process sa lahat ng blessing binigay niyo po sa akin. Salamat po sa magandang sa magandang buhay. Meron po kami ngayon, oh God, with Lord, continue praise sa amin po. Offering yung gabing of this unto God. Father, Diyos amin pong kabigay ng ito at na po ito sa inyong pahisambang at po nang nawain di po sa isang God ay lalo pa po ito sa po sa mga kapatid na nagbigay po God sa mga sakan, sa mga suyari at mga kahugad sa po sa meres din, oh God, salamat po sa
they give time to God para po ipapurihan. Ang